Paligog ablis yung Bible sa Psalm 27, Salmo 27, ay Bible, or electronic Bible nyo, cellphone ba ron, iPad, PC, paligog ablis yung Bible, Psalm 27. Psalm 27. So, niyan na. So, nagpakli na mo. So makita to Salmo ni David. Atong basahon ang verse 4 lang. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, nga akong pangitaon, nga makapuyo ako sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron sa pagsud-ong sa katahom sa Ginoo o sa pagpakigsayod diha sa iyang templo. So si David ang nagsuwat ani, which is the greatest king sa Israel. And we know, wag laing tinguha si David, kundili gyud ang iyang pangayoon o pagampo sa Dios, nga unsa man, nga pangitaon gyud niya og makapuyo gyud siya sa balay sa Ginoo. One of the description ni David is, kiba mo, man after God's own heart. Ang tao ngayang kasing nga nag-apas gyud kanunay sa kasing-kasing sa Dios. Kung nasayod ta sa panahon ni David, what ay temple? Kaya nabungkag man ang temple, walang ang tabernacle, nawa naman tong ang covenant, ang Ark of Covenant. So maybe ang purpose lang sa temple is sa Old Testament naara gyud ang presensya sa Ginoo. Mao nang identity sa Israel. Nga tungod sa temple naa diha ang presensya sa Dios. O kani nga longing nga gipangayo ni David is wa gyud siya lang gipangayo kundili magpuyo sa balay sa Dios sa tanang adlaw sa iyahang kinabuhi. One of the things ato nga makita gyud natong David, wa gyud siya desire, wa gyud siya longing, but to be at the presence of God. So ang Ginoo sa tanan natong pangayoon, di man siya ingon di siya mo respond. Labi na ang longing gyud atong pangayo, just Ginoo. Actually, ang Ginoo is mo feel gyud sa tong heart nga naagi nga puno gayud sa pasalamatan nato ang Dios. So, one of the things lang gyud nga di ta makapangayo aning one thing kaning usa ka butang anas presensya sa Ginoo. Kay ba mo unsay rason? Sala. Mao na kung atong heart puno sa sala, kung atong kasing-kasing na puno sa kalibutanong pamagi, di gyud ta mag-after gyud sa longing just presensya sa Ginoo. And we need to understand as believers, wala tanang lag temple because our body is the temple of the Holy Spirit. At this time, in any moment, we can come to the presence of God. There's no longer offering. There's no longer a sacrificial animals. So, morning we need to understand, one of the good gifts nga gihatag sa Ginoo nato as believer is maglong ka sa presence sa Ginoo para sa iyang kaugalingon. Muna kung makakita ta sa Ginoo, makailata kaniya, labi na atong kalag na sa iyang presensya, mo nagpista kung kasabot lang gyud ta. But praise God nga makita nato karon naa ta dinhi. Kaya nga naman naglong taog mo simba sa tong buhi nga Dios as a church. That is why beyond all these things, mo na nga, ang atong pagngayo yung kaning presensya sa Ginoo, mo na atong kalipay, og pleasure and joy and delight. So, mo na nga, one thing have I asked of the Lord that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So, gikawag ako, because we can gaze the beauty of the Lord. Manang naata karon. Og ato yung daygon pasalamatan ng Ginoo. Kay as of now, makagather ta og musimba og ato lang yung Panginoon, Lord, tagay jud kog tinguha nga simbahon ti ka, Lord. Lord, pakalimta jud ko, Lord, unsa mga akong mga problema sa akong nahuna karon, Lord, kay di gyapon ni makatabang. What most of all, Lord, is mangayo jud ko, Lord, because ikaw akong fullness of joy, ikaw akong pleasure, Ginoo. So mamarog ta o magampo ta. So amahan, salamat kayo sa dugo ni Kristo, God,
nga nahimo ning posible, Lord, nga makadaig kami kanimo, O Lord. Lord, let it be, Lord, nga mao niya mong tinguha, O God. Lord, if there's any sin sa mong heart, Lord, pasaylo ami, O God. Lord, we are the temple of the Holy Spirit, O God. Muna nag-ampo, yun mi, Ginoo, Lord. Lord, ibutang-tang tinguha sa mga kasing-kasing karon. Lord, nga magsimba o magmaya, maglipay sa pag-awit, pagdaig ka, angayan jud ka ang witon, Ginoo, angayan ka sa tanang pagdaig, Ginoo. Busa amahan, nagampo mi, Lord. Salamat kay ani, Lord, nga pribilehiyo nga makaduol kami kanimo, O God. Mo ni among gitinguha gyud every day, Lord. Das Lord nga ikaw, Lord, nga among awitan ug kanunay mi sa presensya, O God. Salamat ani, Ginoo, ug kaning tanan amon ibalik dong himaya kang Hesukristo nga among Dios ug manunubos. Amen. You defeated death, O Lord. And you are victorious, O God, O Jesus, because you were risen from the grave, O hallelujah. Ato ang pakpakan na itong Diyos, O Lord. Akong basahon sa letter ni Paul sa mga Philippians, chapter 3, verses 7 to 11.
Apan kadtong tanan nga kaniadto, giisip ko nga bililhon, karon giisip ko nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang paniana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo mahitungod ni Kristo nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang, aron maangkon ko si Kristo, umahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong na nadawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios o gipasukad diha sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga makaila ko si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. Amen. It is the word of the Lord. Give glory to your name, O God. Yes, Lord. Ikaw lamang yun, Ginoong Kristo, ang among lauman, Lord. Salamat, salamat sa nahimiling dugo ni Magiula dito sa krus. Ay mulag ako diha kanimo, sama sa bukid ang kalayo, sa kapagyasan utol kang Jesus, ipataya ang pulong mo. Sa kanit-ngitan gugmamidanan, nadawat ko ang kalinaw mo. Misali ko, Jesus, diha
our living hope, Lord. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka, mahal. Yes, oh God. Just want to magnify, to glorify your holy, holy, holy name. Of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to live. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold. My hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. Is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, to this I hold. My shepherd will defend me through the deepest valley. He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All that chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home, and day by day I know He will renew me, until I stand in joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, let
complete. Still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Hallelujah, Lord. Yet We just not I, but through Christ in me. Amen, oh God. We just want to boast only in the cross, Lord, the cross of Jesus that He made complete, oh God, salvation for all nations, oh Lord. Thank you, Father. May hapon sa tanan, nabatay first time karon, among pari ang pagko sa tubangan. We just want to welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Spirit of the Lord, the mighty Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great. I am more than a conqueror. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty, great and mighty, great and mighty in me. Amen and amen. Daghang pang chair din sa front to, palihog lang ko forward. Forward lang, daghang pang chair sa front. Napadinhi. Isuwag na lang mo dito ka. Isuwag na mo dito ka. Para makasud ang uban. Isuwag na lang na nga kan napadinhi front. Dapat ini, dapat front to. Dapat front, balinin lang dia, dina. Sunod, manghatag kog reward, manglingkod sa tubangan. There tayo. Praise Lord. So, praise God. The way, nakoy good news, nanatay driver. Mga na pwede na itong kuhan nun. So, praise the Lord, papakatong ginawa na. So, pwede na mo mahatod-hantod sa ulanggo. Di ba? So, pwede na, natay carpool niya. Please, sa pick-up point, tanawa lang ninyo ang hatong-hatong-hatod kuha. Pwede ba mo mga, kunya sa maglakaw, ganahan mo sa storya, ay mo pagdalig-uli, di mo mabiyaan sa carpool. Nga kuhan sad, kana po, nga itong pasalamatan ginawa na, nga naghatag og driver ang Ginoo, pakpakantong Ginoo. Yes, Lord. Sunday school, every Sunday, kay Sunday school man siya. So, then, nasa na dito ang mga bata. Mo encourage ko kung mga parents, kung may mga anak, mga pagumangkon, igagaw, anak sa gawas, anak sa sud, pwede yun doon, dinhi nga makadungog sa pulong sa Diyos. Unyatong dulos IBI, continue, OT 101, na namin sa chapter, lesson 5. So, di kayo mo ma-stress sa lesson 5. Kaya mo po man. Di ba? Ito nag-answer. So, ginawa na mo sa lesson 5. Then, prayer meeting every Thursday at 6 p.m. We are continuing on series of the book of Romans. Dasig ko, 6:30 p.m. prayer meeting. Kung maka-join mo every Thursday. Congregational prayer and fasting every second Saturday of the month.
October, second Saturday, dasig sad ko mana, attend na, because there's a lot of things to pray sa tong nasod. Then, baptism, kinsa tong magpabaptize, doula nyo si Ate Cha. Sa baby dedication, kinsa tong magpa-dedicate sa baby, doula nyo si Ate Cha. Kay i-screen mo or i-orient mo sa baptism. O katosang song offering, kinsa tong ganahan mo, song offering, duta si Ate Jen. Kay screen sa inyo ang kantahon. So, kana siya nga mga kuan ganahan mo testimony through sa song nga naka-minister ninyo, pwede ra gyud mo kanta or mo awit para pasidunggan ang Ginoo. Amen. So I want you to open your Bible, malihog ko pag-ablis yung Bible sa Ephesians chapter 1. Efeso 1 kapitulo 1 bersikulo 15 hangtod sa 23. So, actually, nag-start ang simbahan gyud sa Pasil or even sa Lapu-Lapu. Actually, wa kani sila equipment. Nag-iyayahay ba gyud ni labi na ako di man ako nagmata sa Pasil. Ang sa Lapu-Lapu is wa ba gyud mi. Naka-start na mi og worship without the technology, but sa dihan naninang hatag nakapalit mig mga technology, mga gamit, especially mixer, speaker. Nya karon makita itong technology sige lang gasaka. Siging ga-upgrade even sa music karon nga nagay uban digital na. Di nakakitag wire. So, actually pasalamatan tong Ginoo dinhi sa Pasil kay nindot kay mog mixer. So mo na siya, one of the things ako na sa mixer. Ang ako amang god is igo ako basta mutingog na okay na. Katong kanong kamaog yun, ningon siya, pastor, nindot kay ninyong mixer. Mas nindot pa ni sa katong gabangan sa night of worship. Kaning mga puti din nindot kini maka-enhance nig tingog. Mugamit gyud ni kanang tawag ni maklaro ug matin-aw gyud kuno ang tingog sa matag praise and worship. Makahatag siya clarity with that kanang tawag ni kanang mixer daw. So ang taman wa man ko kasabot basta ako mutingog lang, mao gyud akong giapas. So mao ni siya sa atong pagakristohanon. Kadaghanan nato as Christian, we know we are Christian because we trust Christ. Kanang nisalig ta ni Kristo, si Kristo na nato. Pero masayod ta nga kadaghanan sa mga Christians wa kasabot unsa ang naangkon nato diha ni Kristo. Para sa mixer built-in na siya, nga na siya ng enhancement. Na siya ng kanang capacity nga makahatag og nindot nga tingog maka-enhance pero wa na magamit ka, wa mo kibaw, wa mo kasabot. Sumausa ni sa kadaghanan sa mga Christians nga nana nila si Kristo as we study in this passage in Christ pingod sa balang spirito, but wa sila kasabot unsay capacity ug unsa atong assurance diha ni Kristo. Mo nang kadaghanang Christians mangita gyapon kalipay outside of Christ, mangita gyapon tawagan ni kaning pleasure or kaning tawagan panalangin outside of Christ. Kay kadaghanan gyud disla kibaw wa kasabot unsa ang naangkon diha nila ni Kristo. Di la magamit gyud fully kinsa si Kristo silang ginabuhi. Kay kadaghanan, yes, pinaka-basic nasabtan nato ang gospel, pero wa sila kasabot kung unsa gyud ang naangkon nato sa panalangin sa ebanghelyo. Mao ni siya karon nga si Pablo nagpadayon og pagampo sa mga magtuto sa Ephesus nga to intercede for understanding. Mao na akong title karon. It means wa ko kibawon sa Bisaya. Intercede for understanding kanang pangayo og pagpanabot. The same sa una kanang intervene. Pagampo nga madasigon nga mangayo ka sa pagpanabot. Mao ni siya nga ako ang title karon, which is atong subject yapon theme is prayer for divine illumination. Ang pagampo sa balaan or Diyos nun nga paglamdag. Nga mao na atong theme gyud dinhi nga
nga angay na itong masabtan din sa Ephesians 1:15-23. We know nga nanata sa point 3, ani, nga study. So, mo ni siya nga usa ka butang nga angay na kong ihatag kaninyo nga as believers, gi-equip na tas Ginoo nananatong tanan. Diha ni Kristo. Actually, mo nang I encourage you, amazing kani nga pagkakristahanon. Ang glorious kastanan ng pagkakristahanon when I study these things. O kadaghanan na to, walang yun ta makasabot yun kinsa unsa atong naangkon diyan ni Kristo. Mo ni nga karon, mo gini ang pag-ampo ni Paul. Nga atong makita dinhi sa text o sa passage, nga wag gyud silang tinguha o nga pag-ampo nga mga tao makakita gyud sa bahandi nga mao si Kristo. So ang pangutana karon, unsa mang mga butanga nga kinahanglan nato iampo sa atong nga angay natong pangayoon sa pagpanabot. So I want you to stand up and read Ephesians 1:15-23. Ephesians 1:15-23. Akong basahon sa Cebuano ha, sa NASB or New King James Version sa Cebuano. Tungod niini, sa akong pagkadungog, mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus o sa inyong gugma alang sa tanang mga balaan, wala ako muundang sa pagpasalamat tungod kaninyo. Og naglakip kaninyo sa akong mga pag-ampo, nga unta ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang mahimayaong Amahan, maghatag kaninyo sa Espiritu sa kaalam ug sa pagpadayag diha sa kahibalo mahitungod kaniya. Ingon nga gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang paglaom diha sa iyang pagtawag kaninyo. Kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan o kung unsa ang dili masukod nga gidak-on sa iyang gahom nganhi kanato nga nagtuo sumala sa buhat sa iyang dakong gahom. Kining gahuma mao ang iyang gipalihok diha kang Kristo sa dihang gibanhaw niya siya gikan sa mga patay ug sa pagpalingkod kaniya diha sa iyang tuo didto sa mga langitnong dapit labaw sa tanang pagmando ug kagamhanan ug gahom ug kamando ug kagamhanan ug gahom ug kaginuhuan ug labaw sa tanang ngalan nga ginganlan dili lamang ining kapanahunan karon kundi ni adtong umaabot usab. Ug ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa simbahan nga mao ang iyang lawas ang kahingpitan niya nga mao ang nahingpit sa tanan diha sa tanan. Magduko kita tong pingon tuong. Ginoo, salamat Ginoo God. Lord, ikaw mong buhing paglao mo, God. Salamat sa kinabuhi ni Kristo. Lord, salamat sa gift of grace, Ginoo, nga mong nadawat. Ug sa tanan, Lord, sa mong makasasala, masupilon. Lord, imog yung kitigbabaw, imong gugma dinig ka namo, O Lord. Usaman, salamat. Amo jud kang dahigon naman. Lord, wa kay nagkuwang ka namo, O Lord. Lord, kaming tanan, nadawat namo ang kaayuhan nimo. Nga di may angayan unta, Lord, sa kaayuhan nimo. That is why, Lord, your God is good. Because in spite that we are sinners, Lord, your love is beyond sa mong pagkamakasasala, Ginoo. Lord, na among nadawat, Lord, ang dili angayan na mong madawat, Ginoo. Lord, you treat us better what we don't, nga dili angayan kami, Ginoo, Lord. Munang salamat kay Ginoo, God. Sa amahan, banimi, Lord, sa imong pulong karon nga makita og madayag gayud ang kaanindot sa imong grasya og ebanghelyo, Lord, nga mao si Kristo, God. Buhi ami, Lord, nga masinati gyud namo, Lord. Lord, ang gugma ni Kristo, God. Usa, O Lord, diyahila man ko, Lord, imong tigpamaba. Salamat, Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Napay lingkuranan usa dinyo? Napay usa dinyo? Lingkod dito. Or kuan balini dinhi nga kuan. So kana
Bakanti. Iswagi na lang din ani nga tero. Nga kwan. So, ang text na to, mo-focus verse 18v og 19. So, mo ni siya atong flow na nga atong naibaw nga kwan. So, mo ni ang text or ang passage na gini mga importante nga kapatauran may tungod sa pag-ampo. Mo nang si Paul gi-emphasize na dinhi ang unsa gyud ka importante ang pag-ampo nga mangayo jud kag kahibalo ug pagpanabot pinaagi sa pag-ampo. Kinahanglan nato ang espiritu para mo'y mutabang nato nga makasabot gyud ta unsa gyud ka anindot ang Dios. Unsa gyud ka gamhanan gayud og supremacy mao si Kristo ug unsa gyud ang bahandi nga naa diha sa ebanghelyo. Mao ni nga si Paul, iya yung giampo ang mga Ephesians believer. Wa siya moampo og moampong mga material blessings. Wa siya moampo nga maayo ilang kanang health. Wa siya moampo nga mahimo silang engineer o doktor. Ang giampo ni Paul nga makasabot gayud sila sa kaanindot sa ebanghelyo nga mao si Kristo. Nga maabli ilang kasing-kasing, maabli ilang mata og naagyud sila pagpanabot. So, mo ni si Paul, kung makita nyo, in verse 15 to 23, in the Greek text, wa ni period, taas kini. Sa English, makita mo nang gabi ang pag-ampo yun din nga gidesaysay ni Paul. In verses 3 to 14, mo na about sa pagdaig sa panalangin sa walay katapusan nga panalangin diha ni Kristo. Mo ni ang verse 15 to 23 is about sa pag-ampo. Mo ni nga ang pagdaig ug pag-ampo, it's a two face of a coin. You always, when you pray, magdaig jud ka. Kung magdaig ka, muampo jud ka. Amen? So, mo ni si Paul. So, ang first section is about the spiritual blessings of salvation, and the prayer is nga masabtan nato gyud unsa gyud ang panalangin sa ebanghelyo. So, duwan ni siya nga daghan sa mga Kristohanon mangita gyapon og kalipay o mangita gyapon panalangin outside ni Kristo kay wa gyud sila kasabot unsa na nang grabe nga panalangin diha ni Kristo. Di sila makontento sa unsa ilang kaluwasan, di sila makontento nga si Kristo nagpakamatay na nila, di sila makontento sa unsa man ang nadawat nila diha ni Kristo kay ngano man kay wa gyud kasabot kung unsa ang atong nadawat diha ni Kristo. Mao ni nga ang pagdaig ug pag-ampo nag-uban gyud ni kanunay. Ug mao gini ang foundation or fundamental sa usa ka Kristohanon. That is why ang title nako Intercession for Understanding. It means moampo gyud ka nga nakay pagpanabot. Kay kadaghanan to mubasa ra ta wa ta pagpanabot di ta mo mangampo. So point 1. Moampo ta nga makasabot ta sa tong paglaom. Manang hope, verse 18v, which is, makita ninyo sa 18, ngingon diya, aron inyong masayran kung unsa ang paglaom. Mao na siya, hope, paglaom. Kay kadaghanan nato, mangita tag laing paglaom. Kadaghanan sa mga Christian, may pang gasuris daplin, na pay buhing paglaom kasi Kristohanon. Diba? Ikaduha, panunod, inheritance, mo ng 18c. Kung unsa ang mga bahandi, or bahandi lang, ako ikuan, bahandi, nga iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. Inheritance. Mayroon kang inheritance, bahandi, gina, or treasure, gina. Nga, as believers, we have a treasures already. Nanatay bahandi. Nanatay panulundon. Kadaghanan to mangandoy ta, may tag ako matay ng tiguanga ba kanang dato ako tay iswatan sa iyahang kuan, last will and testament. No, as believers nanatay panulundon. So, daghan sa mga tao mutan-aw gyud silang panulundon, which is it's okay man na. Ganahan kong panunod sa iyang pagga-doktor, sa iyang pagga-engineer. But as believer, mas highly pa gyud atong panulundon diha ni Kristo. Walay makakumpara. Og lastly, ang gahom. In verse 19, o kung unsa ang dili masukod nga gidak-on sa iyang gahom. Remember, gamhanan ka. Inam tupod, gamhanan ka. Manaha, gamhanan ka ha? Basig kalit ilag kapiyong na yung banhanan diya pang tataod. Gamhanan ka. Mabadi ko yaw yun yung mga rasa yun. Gamhanan ka. So,
ang main idea ni, ako basahon sa English, ay, ang main idea ni ini nga pagampo alang sa balaanong kahayag, si Pablo nangalyupo nga ang mga magtutuo sa Efeso, magtinguha nga sila mutubo sa kaalaw kahibalo, o sila makahibalo sa labaw nga kahalangdon nga ilang nabatunan diha kang Kristo. Kinsa maong ilang paglaom, kabilin, o gahom. Mo din ay panulundon, kabilin sa Cebuano. So, in last Sunday, ato lang recall kadingot, nga ang pagampo gyud ni Pablo gyud is nga makasabot gayud sila kung unsa gayud ang ilang pagkatinawag diha isip Kristohanon. Mao ni gini ang pagampo nga si Pablo nga nagampo gyud ni request nga maablihan gyud itaw nila nga makasabot sila sa divine blessing nga naa diha sa verse 3 chapter 1 3 to 14. Mao na ang divine blessing. O si Pablo gusto niya mga magtotoo nga nasayod sila nga gipili sila sa Dios before the foundation of the world. O sa kana nga pagpili nga kaning tanan is tumano ni sa tanan sa maabalik na si Kristo sa headship ni Christ. That is why ang ilang pagkatinuwag sa kaniadto nagiklaro kayong paglaom sa umabot. Mo ningingon ni Pablo dinhi, mo nang mga magtotoo dako kayong paglaom. Og kani nga paglaom, di na siya nga wishful thinking. Nga makuyapan kasi mong paglaom. Si Pablo, ang gusto ra gyud ni Pablo, nagampo siya nga ang isip Kristohanon, klaro kay mong pundasyon sa paglaom. Mao niya, isip Kristohanon, klaro kay mong pundasyon sa paglaom. Way makatuis ana. Way makapausab ana. Inam tupad, klaro kay mong pundasyon isip sa imong paglaom. So, mo na si Paul, napadayon sa pagampo, intercessions sa mga audience niya, nga tagaan sila espirituhanong pagpanabot. Kay gusto ni Paul nga masayod sila sa ilang paglaom, silang kabilin, o sa gahom nga naa diha ni Kristo. Kaning tanan, kibaw mo kaning tanan? Mighty imong kaluwasan. Takgamhanan imong kaluwasan. Tungod aning kamatuuran, kibaw mo, gamhanan kay tanan imong kaluwasan. Mo ni kay ngano man, you are in Christ. Inagamhanan imong kaluwasan. Timanina. Gamhanan hindi kay gamhanan ka maghimimo kay balhin imong bukid dito sa dagat ha. Di na mo gamhanan ha. Mo na ito, kaya unsa mang klaseng gamhanan. Mo na bisag unsa pa kalisdanan, unsa pa kangit-ngit sa kalibutan, unsa pa kataas sa presyo sa bugas. Malaumon ka, kayo naman, buhi kag paglaom. Amen? Way mausab ani. Sa unsa pa man again, nasakit ka, cancer or anything, di ka ma-discourage kay ngano man, kay gamhanan ang imong pundasyon diha sa kaluwasan. Mao ni ang gipray gyud ni Apol. Mao gini ang giampo gyud kanato. Ug mao sina akong pag-ampo sa nato isim nga to. So, point 3 dinhi mao ni sa gikan sa 2 Sundays is intercession for anything. Ingon si Paul verse 18. Sugol ako verse 18. Ingon nga gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran. Masayran. Sa English pa, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Actually, continue ni nga prayer. Nga ang eyes sa imong kasing-kasing, metaphor ni siya, nga makaplagan gayud. Unsa man. There are 3 things din mo na siya. Isa so that, in English pa, so that, which is, it's a purpose result statement, nga ang purpose gyud nga ingon si Paul nga matagaan mo matas yung kasing-kasing ug mahayagan mo para isip ka mo mga santos, mahayagan mo sa unsa gyud kaayo sa Dios. Unsa masabtan ninyo unsa gyud ang inyong naangkon diha ni Kristo. Muna so that you will know, sa English pa, aron kamo masayod. The word know here, it's experiential knowledge. O di siya nagpabiling experiential knowledge, kundi being aware of or an understanding. So, kung dili namoy pagpanabot, unsa ang Kristohanon. Di kay na-experience lang si Kristo, kundi namoy pagpanabot, unsa yung nadawat diha ni Kristo. Unsa yung naangkon ni Kristo, unsa yung umaabot diha ni Kristo. Mao ni ang pagpanabot ni, o kani nga pagpanabot is
sa mga magtotoo, maangkon lamang ni pinaagi sa balang espiritu. So mao na siya imong kaluwasan, di ra kutob experiential. Kundi ikaw mismo moampo ka nga masayod ka nga nakay pagpanabot kinsa si Kristo ug unsa imong future nga kinabuhi. Kaya a lot of Christians is nga naman igo pa sa basic pa kayo. Na this way, kung nay temptasyon, nay problema, mudagan na yun. Mangluod as Ginoo, human basulon pang Ginoo. Mao ni kadaghanan nga nagpuyo matas pagkasalan kanila. Dali ra kay reason nga ingani manggod pastor, mga ingani manggod. Remember, pangayoon na to nga natay pagpanabot unsa ang atong nangkon diha sa Ginoo. So man siya nga no dinhi, you will know. Sa to pa, you will know so that you will know. Mao gi ang pagampo ni Paul. Kay kadaghanan sa mga Kristohanon, wa gyapon kasabot gyud kung kinsa si Kristo silang kinabuhi. Yes, we can basically the gospel about salvation. Mo nang kadaghanan to di ta malig-on, di ta mangita taglaing nga padulungan sa tong kinabuhi. Yes, Christian ta, pero mangita gyapon tag unsa may makahatag na tong kalipay ug asa ta kung nay mga pagsulay sa tong kinabuhi, unsa nay mga kalisdanan, di ta mudagan ni Kristo kay nganong pagtuo nato si Kristo, wa gyud di siya makahatag nato. So maning si Paul, you will know. Because kung nasayod ta sa panalangin sa Ebanghelyo, mo gini pinakanindot kay tanang panalangin nga imong naangkon. Ang Ebanghelyo. Actually. That is why the solution of man is the gospel. So kung unsa pa imong ihatabang sa tao, kung di gyud sa kaila sa relasyon, kung di sa makabaton sa relasyon sa Ginoo, wa gyapon na kay ang tao di makontento. Ang labaw tanan yang kalag padung ra gyapon sa impierno. Muna ang gospel gi importante kay once ang tao makasabot sa gospel, sa unsa pa yang nahaguman, unsa pa nagian, iyang matan-aw nga si Kristo nga anak sa Dios way sala ni antos manggani para ikaw ako para maluwas. Tungod sa gospel, natay buhing paglaom nga kaning tanan lumalabay lamang ni. Wa biya mo saad ang Ginoo kumutuo kanya nindot imong kinabuhi. Ang gisaad Ginoo no, kumutuo kanya nindot imong kinabuhi sa umabot dito sa langit. Mao ra gyud gisaad. So mo nang dapat mo ning pagampo ni Paul sa mga Ephesians. So si Pablo iyang gipalapad ang idea nga dapat makasabot gayud sa sila sa Dios. Nga klaro, better. Nga nagampo siya nga masabtan yun nila ang kamatuuran may tungod sa ilang kaluwasan. Ilang kaluwasan. Nga makailas sila sa Diyos, nga ang Ginoong mo'y nagluwas kanila o naghatag kanila espirituhanong panalangin diha ni Kristo. Kung kana nga panalangin, kung Ginoo magina na, it means wanay mo labaw nga panalangin. Amen? So, unsa may gusto gud ni Paul sa iyang pagampo nga iyang ang mga Ephesians makasabot gud. There are three things nga imong look at your Bible in verse 18b. Sa English, what ni? What is, di ba? Makita mo sa Bible. Sa Cebuano siya, ingon siya, lahi man di ba makita? Kung unsa day. Masay kung unsa, balik-balik sa Cebuano, kung unsa sa verse 18 kaduha, verse 19 kausa, kung unsa. Manang what? Unsa. Unsa man? Number 1, what is the hope of His calling? Manay number 1. Sa English pa, what are the glorious is the glorious riches of His inheritance among the saints? And number 3 is what is the immeasurable greatness of His power to us who believe? So number 1, kung unsa ang imong paglaom sa imong pagkatinawag. Mo na dya? Kung unsa, so that you will know. So that you will know what is the hope of His calling. So that you will know what is the glorious riches of His inheritance. So that you will know what is the immeasurable greatness. At least, mauna siya sa English. Mahal man kayo ang ink kanyan to, wasay papel, mo na ginganan ni Paul. Kung makita nimo sa grammar ni usapan ni sila balik-balik ni kung unsa ang imuhang kung unsa ang paglaom diha sa iyang pagtawag kaninyo. Kung unsa ang mga bahandi sa inyong mahimayaong panulundon.
kung unsa ang dili masukod nga gidak-on sa iyang gahom. That the 3 points nga makita no nga makasabot gyud ta kung unsa. Di ba? Kung unsa, it means nangutana ka. Kung unsa, it means unsay mo ngan, wa ka kibaw. Mao ni ang giampo ni Paul nga unsa gyud ang atong naangkon diha ni Kristo. Nga masabtan nato. So kung imo naman tulo ka clause di, hope, inheritance, power. Ang verb din is will know. Mo na siya nga will know. So it means nga mao say usa ka verb nga naghatag nag-describe gyud sa clause niya nga what is and what is good. So morning earnest prayer nga si Paul iyan yung giampo kung unsa gyud ang walay katapusan nga importante. Kay importante gyud ang pagkahibalo. Kay ngano man kay kani nga paghibalo nato is morning pundasyon nato sa paglakaw isip Kristohanon. Kay kung wa ka kibaw sa paglaom, di na ka mulakaw sa pagkristohanon. Mangita na kagtawo nga maghatag ng paglaom. Kung wa kibaw sa imong bahandi, mangita niya po sa kaning pangwarta ni kalibutan, hangtod nga matiguwang na lang ka, kaya nga naman, wa ka na sayod sa bahandi, biyaan nimong pagkakristohanon. Kung wa kibaw sa kagamahanan, muadto ka sa mga mananambal. Kaya kibaw ka kapag tuon mo wa kay gahom. Morning to look, kaya nga naman, if you look at the application, in Ephesians 4, there are 5 walk. Diba? 5 walk. Walk in the worthy of your calling. Mo na siya, walk in unity, walk in light, walk in, tawagan ni, love, walk in the Spirit, and walk in, saman, as new creation. So, kaning tanan, di ka kalakaw siya. So, unsa man yun atong kinanglanon, nga atong iampo, nga natay pagpanabot. Number 1 is ang atong paglaom sa atong pagkatinawag, the hope of His calling. Muani lang mo sa English ha, para maklaro na ko akong text, kasi si Buano nawa ang grammatical nga akong angay i-drive home sa punto. Ani siya. So, the hope of His calling. So that you will know the hope of His calling. Look at the noun. This is the hope of your calling. Kisa na, the hope of His. Kisa ni His, God. Ang Ginoo may nagtawag ni mo. Dili ako, dili ang pastor, ang Ginoo may nagtawag ni mo. Diba? The hope of His calling. Kaya kung maingon ka, akong paglaom sa akong pagatinawag, gamay ra kay na. Kaya nga naman, huwag ito'y paglaom kung kita mo nagtawag-tawag sa itong kagalingon. Huwag tayo padulungan. Remember, gigiklaro ni Paul, ang gatawag ninyo mga Ephesians is ang Ginoo. It's God's calling. Si Pablo gusto niya makasabot niya nga ang iyang mga audience, ang recipient ani, nga ang hope nila nga object ang Ginoo, dili ikaw. Mo ni kadaghanan na to, wata kasabot sa itong paglawom, kaya kasagaran na itong paglawom ato ibutang ang hope na to kita. Mo nang mahutdan itag paglaom. So, which is ang Ginoo mo nag-provide o nagsulti gayud. Remember, if you look at yun, di ba, hope of your calling. The hope of His calling, the hope of His calling. In Ephesians 4:1, paklita, Ephesians 4:1, ningon si Paul ini, busa, ako nga binilanggo diha sa Ginoo, nanghangyo kaninyo nga unta magkinabuhi kamo, nga takos gayud sa tawag sa alang niining gitawag kamo. Nganong magkinabuhi takos? Kaya nga man, ang Ginoo may nagtawag ninyo. Nganong magkinabuhi, nganong maglakaw man ta, nga takos, nganong worthy of calling? Because God who calls us, nga maluwas ta, nga mabilong ta sa gingarian sa Dios. Dili ikaw, dili ako may nagtawag ang Ginoo, o kung kinsa man ta nga tawagon sa Ginoo nga pariha matatanan makasasala. Sumuna sa ningos Pablo sa verse 4, para maktakay proper application, worthy of calling, hunaw na ang Ginoo may nagtawag nimo.
Amen? The Creator, the ruler, it is God who calls you. Di ba? When somebody calls us, uy, gitawag ko sa president sa Malacanang, ako gining klaruhon gina akong pagkinabuhi. How much more ang Ginoo may nagtawag nimo? Amen? In verse 4, chapter 4, verse 4, unsay gisulti? Adunay usa lamang kalawas ug usa ka espiritu nga ingon kamo gitawag ngadto sa usa lamang ka paglaom sa pagtawag ka ninyo. Kamanay mo? Nganong malaumon ta? Because ang Ginoo may nagtawag nato. Kung ang Ginoo magtawag, way maka-counsel, way makatuis, ug way makatawag ni maka-usab gayud sa desisyon sa Ginoo. Mo nang mas klaro atong paglaom. Kana lang gitawag ka sa Ginoo, buhi kay mong paglaom. So man nga si Paul, we need to understand. Ano ningo man si Paul ani? Kay atong ilailahon atong formerly nga kaagi gyud sa Ephesians. In Ephesians 4, in Ephesians 2:12, unsa may sulti ni Paul nila, ang mga Ephesians, mga believers, Ephesians 2:12. Di ba, niingon si Paul diha, which is kita sad ni. Unsa ang mga Efeso sa 12? Nga kamo, wala kang Kristo, walay labot sa katawhan sa Israel, ug mga langyaw sa mga kasabutan nga gisaad, walay paglaom, ug walay Dios dinis kalibutan. Nasayod mo? Kabanday mo? Ningon si Paul, dapat mag-ampo mo nga namoy pagpanabot nga ang iyong pagkatinawag is naamoy paglaom. Kaya nga naman, kaniadto, wa mo'y paglaom. Wa mo'y labot sa saad, wa mo'y labot sa kaluwasan. Mo ni gingon ni Paul, man, you cannot understand these things kung di ka mo tanaw sa imong former life. Now, when God calls you, kaya gitawag sa Ginoo Israel raman, mabda kung nataw pa ta sa una, igo pa ta papatay. Bide, Canaanites barunta, Jebusites, Midianites, asa tagibutang sa Ginoo, papasalamat ta nataw ta karon. Amen? Sumo ni siya nga, what I hope, what I paglaom, langyaw ratas kalibutan, which is Gentiles niyang pasabot din. Sumo ni siya ningon siya nga, ang inyong pagkatinawag sa Dios mo niya naghatag paglaom na to. His calling. So, mo ni nga, si Pablo, ganahan siya, nga matagaan lagi importansya ug ma-aware sila sa paglaom nga ilang nga gitawag sila sa Dios. Kay mo na resulta gayud. Kiba mo sa ning calling? The word calling is effectual calling. How do you gitawag ka? Na kay paghinulsol o pagtuo. Musalig ka ni Kristo. Mo-obey ka ni Kristo. Mo ni ang effectual calling. It means the calling which is kaleo, nga ni-effect gayon nimo nga mausab ka. Remember, many are called, few are chosen. So, unsay called? Daghan ang nagsangyawan, pero gamay ra ang gipili. So, kisa maning calling ni, kaning gipili. So, dili tanan masangyawan, gitawag. So, mo ni, ang calling din here, is katod yung ni-respond in faith and repentance sa imong kaluwasan, o nisalig ka ni Kristo, o labos nan. How do you know? Na kay obedience of Christ or obedience to Christ. Mao ni siya ang calling. So si Pablo gusto niya nga ilag yung masabtan ang ilang pagkatinawag kay mao ni naghatag nilag paglaom. Kay isip kay nganuman kang ilang pagkatinawag, if you look at in 3:14, chapter 1 3:14, gipili sila before the foundation of the world. Gipredestined sila, Ephesians 1:5. Gi-adapt sila as sons, Ephesians 1:5. Gi-accepted sila in the beloved, Ephesians 1:6. Redeemed to His blood, gilukat sila, pinagis dugo, Ephesians 1:7. Gipasaylo sila, Ephesians 1:7. Gisilyuhan sila, pinagis balang Espiritu, Ephesians 1:13. And given the earnest of our inheritance, Ephesians 1:14. Mao na ang atong pagkatinawag, kay gipili maka, mas klaro kay atong paglaom. Amen? Di na mausab atong paglaon. O gi-additional ni, atong pagkatinawag is holy calling, an upward calling. It's a heavenly calling. In Philippians 3:14 and Hebrews 3:1. Muna langit no natong pagkatinawag, that is when the Bible says God has called you, it means you are saved. So, mo ni ang tinguha ni Paul, nga masabtan gid masayod sila sa walay presyo nga kamatuoran, nga di mabutang nga presyo or priceless truths. Kay nga naman,
ang pag-ampo ni Paul nga masayod sila nga ilang future hope is mautay makamotivate nila mo obey in Christ. Our future hope mo ni makapadasig na to mo obey in Christ. Pero kadaghanan sa mga Christians kay wa man kasabot sa ilang pagkatinawag nga mo'y hatag paglawom, kadaghanan to paglawom ato ibutang sa ato asaman sa eskwela, sa trabaho, sa business, sa pangwarta dinhi, sa pamilya, sa anak atong paglawom. No, as a Christian ibutang imong paglawom diha sa Ginoo nga sa imong pagkatinawag. Amen. We will trust these things. Those things is mabhanaw na. Mo ni ang point ni Paul because we need to understand ang hope dinhi is noun at the same time to hope is verb which is na siya action which is ang atong paglaom nagi objective gyud siya, object gyud siya. Di ka siya floating nga hope. It's a hope nga naagi direction. It's a hope nga naagi kay gilaom nga even though di makita. Just like nga unsa man isuwat na ni siya kay taas kini siya kaning dagag verses. Atong paglaom sa kaluwasan 1 Thessalonians 5:8. Which is ang kaluwasan is final salvation. Manang 1 Thessalonians 5. Atong paglaom sa pagamatarong, Galatians 5:5. Okay, we need to understand nga atong pagamatarong di pa man complete dinhi. Pero Galatians 5:5 mo na tong kanang paglaom. Atong paglaom sa pagabanhaw nga dili ta madunot atong lawas, 1 Corinthians 15:19. Og labos tanan atong paglaom sa eternal life. Which is karong time mao na itong paglaom sa eternal life sa kaning nga mulaom ka kay ngano man na kay kinabuhing dayon. Di na siya makita pero mao na imong gilauman. Amen? That's the future. So si Pablo nisulti dinhi nga simply nga nagtawag siya nga ang atong pagkatinuwag is a laki gyud mo pamaagi nga kinabuhi kay ngano man nindot kay ato ang paglaom sa umabot. Amen? Nindot kitong paglaom sa pagmamaabot. Muna sa dihang mo share ka sa gospel, naghatag kag paglaom sa sakataw. Mo ni siya. Yes, pwede ta mo tabang. Yes, nindot itabang. Pero kung di nimo masangyawan sa ebanghelyo, kawang ra nimong tabang kay atong tabang kutob ra na dinhi. Mamawagtangan gyapon nagpaglaom kay ngano nagpuyo tas makasasalang kalibutan. Hapakon ra gyapon nag-inflation. Apakon niya po nagkalamiti. Apakon niya po nagbaha. Mawagtangan niya po nagpaglaom. Kaysa ang gospel mong i-share, makahatag kag paglaom. So, mo ni nga, mingon ta nga, we know nga in this life, there's a lot of suffering. Dagang pag-antos, dagang kakuyaw, dagang kakapoy. Pero we need to understand, as believers, ang mga pagkanoon, ang himaya gadung na. Amen? The glory is coming. Kaya mong tan-awon sa kalibutan karon mawagtangan kag paglaom. Mo na siya nga atong hope. Mawagtangan kag paglaom kay inflation, kalit nagbaha, kadiyo to kay uwan, mawagtangan kung nasakit ka, mawagtangan kag paglaom. Di ba? Kay kadaghanan wa man gud ta kasayo, wa kasabot kung unsa gyud ang atong naangkon diha ni Kristo, kung unsay panalangin sa ebanghelyo. Remember, ato ang paglaom is naa kaniya nga nagtawag ka nato, isip magtotoo. Because nadawat natong walay katapusan nga panalangin. No wonder atong gikanta ganina which is buhing paglaom. Amen. So, in 1 Peter 1:3, ningon siya ni, Blessed be the God and Father of Lord Jesus Christ, who, according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope. Wa ka giborn again nga wa kay buhing paglaom. Giborn again gani ka, kanala na born again ka, which is synonym sa ning pagkatinawag, nadyo kay buhing paglaom. Amen? So, our hope is a living hope. Sure siya, certain and real. Di siya ilad, di siya ingon way sud, di siya bakak nga paglaom, nga sama sa kalibutan nga i-offer. Nga, wa gyud siya paglaom. So, kung imo makita, karong mga panahon na, kung mutan-aw ka, makita nimo ang mga tao, wa kumingon nga sayop ni, okay raman ni. Kadaghanan sa mga tao karon, even Christian, ibutang ilang paglaom sa life insurance. Ilang paglaom ato ibutang sa asaman, sa stock market.
Ilang paglaom ito ibahatag butas sa business, sa ilang bank account. Ilang paglaom ito butas sa eskwela. Ilang paglaom ito butas sa trabaho. Ilang paglaom ito butas silang anak o sa pamilya. Dapat no paglaom nasa pagkatinawag diha sa Ginoo. Mao nay buhing paglaom. Ya kung nahapak ko dayon, mga nata, wala yung subay kung nay masabot nito, pasangilan niya natong Ginoo. No, ila-ila pangayuang nga na kay pagpanabot unsay naangkon nimo ni Kristo. Somewhere na other atong mo nga dagan sa mga Kristiyanon ang paglaom wishful thinking na lang. Mo na ang New Testament kaning paglaom biya wa bi ni nag-describe nga tawag ni wish ra kasi mong paglaom mong nagtinguha ra kag kanang fan ra kasi mong paglaom. Kundi atong objective. Remember, you are born again to a living hope. Inem tupad, you are born again to a living hope. Because we have eternal life in a Savior who has conquered death Himself. Muna nga atong paglaom, magkinabuhi gayud ta sa atong paglaom. Because natay nadawat na to ang dili mawala nga paglaom. Di siya mo hanap. Kaya nga naman, give serve na sa langit. Muna nga, kaning paglaom na to nga isip Kristanon, kung imo i-contrast sa kalibutanon panglaom, wa jud kay madawat sa kalibutanon. So man importante kistanan. So si Pablo nag-intercede gid siya nga makasabot gid mga Ephesians believer nga ang Ginoo moabli silang mata nga masayod sila sa ilang paglaom sa ilang pagkatinawag. So kay because in eternity past gitawag na sila sa Ginoo. So mo na kung karon nituo ka karon, klaro kaya tong paglaom sa umaabot. Amen. Way mausab na, way makakawat na. Kung nitan-aw ta ahead sa Ginoo nga mao si Kristo nga mobalik na, mo na atong paglaom gimarkahan gyud massive hope. Grabe kayo nga paglaom. Amen, because si Kristo mobalik. Mobalik siya. So mo na nga nagtan-aw ta sa blessed hope, which is Christ will return in the second coming, our Savior. Amen? So, that is why, throughout sa Scripture, ang pulong nga paglaom, kanunay ginig-refer kung unsa gyud maabot. Muni, I am convinced the single greatest problem sa usa ka Kristohanon is kanagyong wa siya masayod sa iyang paglaom. Mao ginigud siyang paglaom sa iyang pagkatinawag. No wonder di siya malipayon, no wonder wa gyud siya kinabuhi magpuyo isip Kristohanon. Kaya nga naman, wa siya nasayod sa iyang paglaom sa pagkatinawag sa Dios. Kaya nga naman, wa siya nasayod sa realidad sa langit. Kung wa sila nasayod sa realidad sa langit, mao na mag-apas sila dinis kalibutanong butang. Kanunay na caught up sa carnal nga pursuits dinis kalibutan ug wa gyud tinguha dito sa langit. Mao nang ma-depress sila, ma-discourage because wa sila kakita sa big picture sa langit. Mao na ang resulta sa kadaghanan sa mga Christians nga wa masayod sa ilang paglaom. So how are you? Do you know your hope of His calling in your personal life? If you are a believer, maybe we examine ourselves. We pause for a while in this and look at ourselves. Asa man akong paglaom na ko gibutang? Nabas akong pagkatinawag? Ikaw, asa man nimo gibutang ang paglaom? Sa imong bank account? Sa imong business? Sa imong school? Sa imong trabaho? Sa imong families? Sa imong children? Or sa government? Kaya ang government, mahal ba kayo mustorya nga, nisaka na ito ang kanang tawagan niya itong economic. Makapabuhi. Need to understand, as Christian, understand, you are built up with a living hope in Christ. Sabta niya, as believer, gi-built up na ka nga na kay buhing paglaom ni Kristo. Package na siya. Di na mawa. Amen?
Muna timan ina, the purpose what that might be, nga si Pablo nagpray ani, nga naagmadasig sila, nga di sila magduha-duha sa ilang pagkatinuwag. Kaya ilang paglaom kaniadto is tinuod gayud sa umaabot. Mo nang ang second thing na to, mana paminaw mo, ikaduha pa ni nako, manalasayas kita mo maniniron. So, what is that we need to intercede for understanding? What are sa pamatong kinahanglan nato iampo para sa kanabuta? The glorious riches of His inheritance. Kung unsa kad bahandion ang iyang bahandi o kabilin niya dinhi ka nato. Mao ni siya, what are, so that you will know what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Listen to this. Believers, you are rich. Inantupad, you are rich. Beyond belief. Di ba kapatid? Loy, did you ko katuol mo nga dato kay ka? Ingana ka. Mao na sa dini. Mao na di ba siya? Loy, did you katuol nga dato ka? Ingana ka, Christians. Beyond belief. You are rich. Mao ni siya nga bahandi. Ganahan ni mo istorya bahandi ha? Mao ni istoryahan natin ni. So, ang kapala ni, duha kas pamagi sa pag-interpret ani. Mo ni na-stuck ko ani. The riches of the glory of His inheritance in the saints. Klaro na? Number one, the saints are His inheritance. So it means, kita mga santos, mga magtuto, treasure ta sa Ginoo. Bahandi ta sa Ginoo nga di gyud ikumpara bisag unsa. Mo ni gingon dinhi. Mo ni amazing grace, di ba? Ikaw ako makaway sa Ginoo, gihimo kang bahandi sa Ginoo. Di ba? Di ko ta di ta may mong plata, di ta may mong gold. Ubos patas bronze. Kung saan ang putaw di mahalin, ingana ta. Pagihimo tang bahandi. Amen? So, in kaduha, ang view din is inheritance means kaning tanan na inherit ni Kristo, mo nang nahimo tang inheritance sa Dios. Kay tungod ni Kristo. So, as saints, listen to this. Kay nahimo man tang panulundon sa Dios, mo nang nahimo tang bahandi sa Ginoo. Kumingon kag bahandi, di ba? Valuable. Mao na siya. Valuable. Ako lang klarohon. Kaya we need to understand, si Ginoong Kristo namatay na to, di tungod kay bahandi ta. Di tungod kay valuable ta. Na magkamatay lang, tungod siyang gugma. Way nakita ang Ginoo na to, kung unsa ta kakuan. Pero ako lang klarohon lang sa dinhi. Kaning nga text. Kay mao ni siya nga kuan. So, in verse 11, agtutas 1:11, tanaton, diha kang Kristo. Listen to this ha. Diha kang Kristo, kita gipili nga mahimong panulundon. So, kung makita nimo, we also have been made an inheritance. We obtain inheritance. Manang both side, in line translation ni tungod sa Greek ani nga kuan. So indicate tungod ni Kristo manang nahimot ang bahandi sa Ginoo. Manang simple nga kuan. So, but the Bible said, si Jesus kanunay mustorya nga mga magtutuo is gasa sa amahan diha kaniya. Manang, the Father draw us at the feet of Christ. Manang kuan diha. So, sa tupa, we need to understand, from eternity past, wala pang langit, wala pang tanan, wala pang kalibutan, ang amahan nagplano na biya sa matag usa ka nato nga musalig gyud ta ni Kristo alang sa tong kaluwasan. Di ba? Mao na siya, mao na ang possessions or inheritance nga glorious kayo nga ikaw ako na angkon sa Dios from eternity past. Wala pa tanataw. But the text speaks manggod God's inheritance. Mo na nga sa tupa, kung angay tining sabton yun, tanan nga nabilong diya kaniya, iyang katawhan is maogyod iyang bahandion nga isa present gift dinhi kanat kaniya. So, it means, so, ikaw ako, sa dihang nilaom ta ni Kristo, kay tungod gipili ta before the foundation of the world. So, through His inheritance before the foundation of the world, kita Gentile believers, gisilyuhan ta, gitagaan ta garanti sa balang spirito, para madawat ato ang prize position diha sa Dios. So,
God has made them His own. So before the foundation of the world, di ba, gihimo na tang, gipili naman ta. So munang ikaw ug ako, nahimong treasured possession, and He will redeem completely on the final day. So, laktod pagkasulti, ikaw ug ako, ang point wa gyud, nahimo tang bahandi sa Dios tungod ni Kristo. Dili tungod kay valuable ta. The reason nga bahandi ta tungod ni Kristo kay ngano iyang bugtong anak namatay sa krus para ikaw ako luwason. Grabe to nga bahandi. Iyang kaugalingong anak, iyang gipalangsang dito sa krus para ikaw ako nga pinaagi kang Kristo mahimong bahandi. Mo nang halangdon kita sa Dios. Amen. Nga naman tungod ni Kristo. Mo nang dini mo basta-basta nga imong kaluwasan lang gi kay iyang anak may gi-offer, di gyud na mawa gyud imong kaluwasan kung sure jud ka nga luwas. Kay grabe man yang gi-offer para kita maluwas. So mao ni siya nga ang mga believers are most valued and cherished by God because of Christ's redemption. If you look at Ephesians 1:14, basahin ko nis English. Who is given as a pledge, down payment or deposit, motong Holy Spirit sa verse 13, of our inheritance unto the redemption. Kinsa man redemption? Christ. Of God's own possession. So it means, ikaw ako, nahimo tang bahandi sa Dios alang sa kahimayaan sa Dios. Maunang, the people of God were described sa Old Testament is iyang kaugalingong inheritance. Deuteronomy 9:29. So, iya sang gitawag ang Israel o iyang panulundon. Manang daghan sa true ni Jesus Christ, mo ni siya, tungod siyang pagkanilukat nato, nahimo tang possession sa Ginoo. Nahimo tang bahandi sa Ginoo. Dapat in light of this, kung kag bahandi, di ba? Bahandi is valuable. Di mo tang tangon sa imong mata because bahandi, di ba? Kay mahalon kay tanan. Mo nang ikaw ako, di na jud ka maimperno. Bahandi naman gas Ginoo kung tinudanay lang jud kang Kristohanon. Amen. Gihimo na magkadi naman kas di naman siya ganun. Kay ngano man tungod sa pagkanilukat na to diha ni Kristo. That's the glorious inheritance. I hope nga ang response na to unta na to is to worship and praise Him. Mauta na ang angay na tong mapadayag sa Ginoo. So mo ni ang point. Mo ni siyang because of Christ. Mo na isip santos nahimo kang bahandi sa Dios. Ikaw ihang treasure. Ikaw ang iyang bililhon nga bahandi. Sa panahon ni Jesus Christ, ang treasure kanadto, kawa may bangko, ilubong sa yuta. Di ba? Kabante, ilubong yuta. Kung ilubong na siya sa yuta, whatever it is, kung mamatay man itong galubong, di na ito maibawaan iyang bahandi. Kibaw, how do you know nga makuha ito yung bahandi? Kung na'y mapandol. Kung na'y mapandol, makita siya, iyang kauton, mao din ni bahandi din ni, sa yuta. So you know the story of the parable in Matthew 13. Di ba, na usa ka tao, nga pag adto niya sa field dito, kakita siya treasures. O sa iyang gihimo, kibaw man ang story? Iyang gikaw, pagkaya treasure, niulig siya, iyang gibaligya tanan niyang kabtangan. Iyang yuta, tanan, iyang gibaligya, iyang balay, tanan. Kaya nga naman, para iya tong paliton ang yuta. Unsay purpose? Tungod ba sa yuta? Kay ninot, kaya ang yuta, kanang plain, tambok nga yuta, kaya kung tanuman. Ngano iya tong gipagpalit? Unsay reason? Bahandi. Listen to this. Bahandi. Dili kay tungod kay maghayang-hayang siya, nagtukod siya ganang duyan dito, tungod kay, di, tungod sa bahandi. Di ba? Mao ni siya. Ang kalibutan, gihatag sa Ginoo ni Adan. Pero, tungod ni Adan, natintal sa yawa, mo nang kita, nabilong na ta sa yawa. Di ba? Gingharian sa yawa. So, kay nakasala man si Adan, mo nang karon na rape, na pollution, na calamity, na corruption, na kamatayon, na sakit. Because sa sala. But, mo ni siya. Sa dihang si Jesus Christ, nakasuhimog solusyon ng amahan, ipadala ang bugtong anak, unsa man, iyang gipalit ang kalibutan. Tungod ba kay si Jesus Christ, kay pagkita is kalibutan, ay, maadto ko sa Mount Everest, mutuktok ko dito.
O maadto ko sa Niagara Falls kay maghayang-hayang mo tan-aw ko didto. Unsa may nakita nganong iyang manggilukat ang kalibutan? Tungod ikaw ug ako iyang bahandi. Dili ang kanindot sa kalibutan. Amen. That's the glorious inheritance nga naangko nato diha ni Kristo. Amen. Mao ni siya ang gugmas Ginoo. Gilukat ka ug ako, dili mo nang gigamit for God so loved the world. The world there, it's not about the world. The world is those who believes in Christ. Mao na ang world there. Kanang John 3:16. Dili kanya anis Jesus Christ para lang magkuan siya sa kuan, kundi ang treasure, kundi ikaw ug ako nga iyang gilukat before the foundation of the world nga iyan ang giplano. Di ba mo ma-amaze na? Amen? Muna nga, ang mga magtotoo is na belong gayud sa Ginoo. Siyang bugtong anak, mo'y naglukat ka na to, mo nang si Jesus Christ, our elder brother, incarnate son. Mo nang grabe na nga pribiliyo. Mo na ang Ginoo, gihimot tang iyaha, gihimot tang bandion nga possession, kay nga naman, one day, our redemption will be completely final. Muna si Paul, nagampo gayod sa iyang mga audience dito sa Ephesians, nga masayod sila paglaom sa ilang pagkatinawag o labos tanan, masayod sila kung unsa sila kahalangdon nga greatly prized nga nahimo silang bahandion sa Dios. Amen? Muna ikaw ako. Why mo labawan na? It's amazed me. That is why, if you are Christians, realize your purpose. Realize what's God's purpose to you. Gilukat ka, kay nga naman, para makagamit, ma-accomplish ang katuyuan sa kinabuhi sa Ginoo nimo. Kung si Kristo mo imong bahandi, o gihimo na kang bahandi sa Ginoo, dapat kung asa makagibutang sa Ginoo, ipadayag na imong bahandi. Amen? Di kayo padayag ta sa bahandi unsa atong bagong gisulob. Si Kristo may padayag sa imong work, sa imong school, sa imong business, kung asa man ka, dapat imo ipadayag yung bahandi. So I hope nga mahimutang consistently sa atong pagkatinawag nga mapasalamaton ta sa grasya sa Dios. The question is, and I want you to examine yourself, imo bang givalue imong kaluwasan? Kay valuable kay Ginoo. Kung givalue nimo ang kaluwasan si Kristo, I hope di na nimo i-exchange ang imuhang kaluwasan sa sala. I hope di nimo i-exchange imong kaluwasan sa unsa mang kalipay hudyakas kalibutan. I hope di nimo i-exchange imong kaluwasan kung unsa may offer sa kalibutan nga makapawa, makakos nimo pahimulag sa Ginoo kung givalue man nimo imong kaluwasan. Or how do you value Christ? Giunsan mong gihimo nga bilinhon si Kristo? Pastor, gibilinhon ako si Kristo, pastor. Giunsa man? Ani siya? Kung di mo siya imong priority every day, huwag ka basa-basa, huwag ka buampo, bilinhon mo si Kristo. Remember, He died for you. It's easy to excuse, busy kay ko, pastor. Kapoy kay ko, pastor. Kapoy ko. Di ka tubang ni Jesus Christ, makarason ba ka na? Kung mutubang si Jesus Christ mo, makarason pa ba ka? Mao na siya. Kung imo gi-value si Kristo, dapat na negotiable imo ang commitment mo. Ang sabot na natugod, ang gospel, dili pa sabot gidawat ni Kristo, imo gyapon gibilid sa altar. Ang gospel is you need Christ every day. You cannot live your Christianity without Christ. Listen, di ka kalakaw isip istoron kung wa gyud si Kristo sa imong kinabuhi, imo ginang mo meditate jud ka, imo ginang pangayon nga na jud kay relasyon kanunay ni Kristo. Ang kahampan magun nato, morning himo tog therapeutic gospel sa man. Nanglalag gospel kung masakit ko, nanglalag gospel kung ba't di akong kahimtang. No, every day dapat nagauban nimo si Kristo. Mao na ang gospel. Di ka makahimo gyud sa imong paglakaw kung wa si Kristo. And lastly, ay salamat last na. What is the need to intercede for our understanding? The surpassing greatness of His power. Verse 19.
Remember, supernatural power for believers to enable them to live in triumph. Nakay supernatural power nga magpuyo ka nga madaugon kanunay sa imong Kristohanon. Mao ni ha? Ako ni-explain nyo. Ang verse 19, if you look at your Bible, Ephesians 1:19, puno kay ni sa gahom. Because in the Greek word, there are 4 synonym sa power nga gipadayag dinhi pinagis paggabanhaw ni Hesukristo. Using this surpassing greatness of His power sa English, o kung kinsa dili masukod nga gidak-on sa iyang gahom, nga ni kanato nga nagto. Surpassing means exceeding. Greatness means magnitude. So, great size. So, exceeding great size. Grabe ni, unsa man, His power. Grabe nga gahom, kadako ngayang gahom. Kang asa man, may tungod sa kanhi kanato nga nagtuo. Listen to this, gamahanan ka. Inam tupad, gamahanan ka. Pikpika lahinay ha, pikpika lahinay. Gamahanan ka. Ana siya. So, that is why, sa mga toward us who believe, us, the pronoun of believers, believe katong nisalig diha ni Kristo. So, ang object ani nato, nga us, gitawag ta sa verse 18, nga inheritance, katong nituo gayod, katong gipili, giadapt, gilukat, gipasaylo o gisulyuhan sa balang espiritu. Mauning believe. Remember, si Pablo, wa mo ampo nga tagaan mo gahom. Wa siya mampo. Kundili, o sige ampo ni Paul, giampo ni Paul, nga nasayod mo, nga naamoy gahom. Nananatong gahom dini ka nato, nga maawerta, nga naposes man nato si Kristo, nanatay gahom, mo fight sa kaulag, mo fight sa sala, mo fight sa unsamang mga temptasyon sa kalibutan, nanatay gahom sa imong pagkatapulan, natay gahom sa pagdi sa unsamang klaseng mga sala dinis kalibutan. Mao na siya nga gahom gihatag sa Ginoo nato. Mao ni nga supernatural nga gahom nga may enlighten sila nga they are might truly possess their possession. Remember, the power that every believer in Christ has access to every day of their life until they see Jesus face to face. As believer, wa gyud power shortage. Power shortage. Unsa shortage na to, no? Ang pagpanabot wa gyud kung unsa nga gahom nga atong naangkon ni Kristo. Kaya nga naman, di man ta mangayo. Di man ta moampo. So, Paul used different Greek synonyms sa power. Listen to this. Number 1, power. Diba? Surpassing greatness of His power, which is the English word dynamite and dynamo. Mao na siya. Diba? Dynamo is power. Kani nga gahom is para lamang sa mga Kristohanon, sa katong mga nituo. Dili lang kana, kung dili kani nga gahom, mao ba gyud offer ug mao gini mong maangkon diha isip diha ni Kristo. So, mo na siya nga wanay gahom. Di kay mangayo pa ka, Lord, tagay pa kog daghang gahom. No, nana si Kristo nimo. Mo na sayop na nga pagampo. Lord, tagay pa kog gahom. Nana si Kristo ito, nanang gahom. The surpassing greatness of God's power is given to every believer. Lord, tagay ko gahom, Lord, nga makadaog jud ko sa sala, nga di ko matintal. No, nanan si Kristo nimo. If you are a genuine believer, nanan si Kristo nimo, nanan kay gahom. Amen? Naiuban mo tuo nga, na mystical experience nga gahom-gahom. Di ba? So, remember, kung mangay pa kagahom, sa to pa, imong gipunan ang grace sa Ginoo. So, himo na nag-work. Kaya when you are saved, kung naluwas na ka, nadawat nimo ang grasya sa Dios, mao na kay gahom. Mao ni nganong gahan na kay gahom? Nakasabot nga nga luwas na ka. Kibaw mangi ka nga na kay eternal life, so to pa na tay gahom. Amen?
Sumoni siya. Second, working, which is the Greek word energia, energizing force of the Spirit that empowers believers to live for the Lord. So, it means, nakay energy, nga active, productive power by the Spirit of God at work. That is why as believers, makapuyo jud ka alang ni Kristo. You can live for Christ. That's the reality of being a believer. Manang di ka magpuyo na sa imong daang kinabuhi, di na ka magpuyo sa sama sa kalibutan, di na ka magpuyo sa imong kagaglingong ambition or dreams nga way labot Ginoo, kundi magpuyo na ka para sa Ginoo. Kung unsa may mong damgo ka ron, nag-eskwela man ka, dapat nag-eskwela ka para sa imong Ginoo, para sa Ginoo. Nagtrabaho man ka para sa Ginoo, nag-business man ka para sa Ginoo, nagkinabuhi man ka para sa Ginoo. Di kay mon, di ta mingon nga kadaghanan to di man pildi mata nga ay wa koy gahom mo trabaho mo manginaboy Ginoo kay weak ko. No, we have the power, we have the energy already. Di na lang kinahanglan og kanang imnan og lipubitan so lang sting nga power. Na to ang gahom. Di ba? So ikatulo nga synonym, strength, kratos, which is translated dominion and power. Ang power nga strength din is to overcome what stands in the way. The power is able to overcome resistance. So unsa man gahuma, which means makabungkag ka sa unsa mang babag sa kaaway nga para di ka kalakaw isip Kristohanon. Makaresist ka na kay gahom, makaresist ka sa temptasyon, makaresist ka sa kaulag, makaresist ka sa unsa mga klase nga pamaagi sa kalibutan nga mo influence nimo. Mauning strength dinhi. Kumantay mo, kung basahin mo ang text sa verse ani, power, might, work, strength. Puro gini power gyud sa Ginoo. Gi-equip na ta sa Ginoo. And lastly, might. It's the ability, the power, the idea, indoor power of ability. So it means active efficacy. Nga gikan sa Dios. It means mo function jud ka effectively. In the church, wherever you are, mo function jud ka effectively as believer. Makit-an yun si Kristo nimo. Whatever it is, kung naman kasi mutawan, makit-an yun si Kristo nimo. Makpadayigan yun ka kinsa ka dyan ni Kristo. Kaya nga naman, effective man ang iyang gahom. Not because you are able, because He is able. Gamhanon ang Ginoo. With all these ways, the Holy Spirit empowers God's children. So, si Pablo, listen to this, wa siya moampo para sa gahom sa mga magtotoo. So, ang pag-ampo nga na naman nila tanan. Nag-ampo siya una sa tanan, nga tagaan sila divine awareness. And divine awareness sa gahom nga naangko nila diha ni Kristo. That is why, mga bagyo niya to, mag-ampo bagyo ta, mag-intercede ta nga mangayo tag pagpanabot sa atong naangkon diha ni Kristo. Kung imo ning ngani man si Paul, ngani man yang pagampo nga about power. Remember, ang former life sa Ephesians, di ba? Mga magikero sila. Dagang demonic forces. Mo ng Ephesians chapter 6, di ba? Stand in your ground. Because we are not against flesh and blood, stand on your ground. Kaya nga naman, kaning former mga unsa man, maghabak. Nani anting-anting. Nani kaning mga klase mga tawhana, mo nang gingon siya nga, di na mo kinanglag gahom pa sa gawas, nanang gahom ninyo. Anong pangay gahom ni pad sa Ginoo kay nanang gahom ninyo. Mao ni ang background sa Ephesians. Kay ngano man, kay ilang gisimba si Artemis man kulto nga astrology emperor nga ilang gisimba, nagpuyo gayud sila sa kangit-ngit sa kaulag. Mana nga sa diyang giluwas sila ni Kristo, gingnan sila ni Paul, ang inyo lang yun is di na mo mahadlok sa demonic forces. Kadaghanan na to, mo na mahadlok pa ta si yawa. Yes, gadlukan yung yawa. Kung Kristohanon ka, dapat di na ta mahadlok o yawa. Na ubang simbahan, mas mahadlok pa sa demonyo kaysa Ginoo. Ngayon everything, ay di ta diya kay mo. Kunuhay ang demonyo may sovereignty, dili ang Ginoo may sovereign. Kadlukan na lang nato. Kadluki ang Ginoo kay ganuman, ang Ginoo may in control.
Di na makilabot ang yawa kung di gyud na i-allow sa Ginoo. And by the way, kung Christian jud ka, di na ka maposes og demonyo. Kaya nga naman mo sa Kristo. Kisa may kusgan, ang demonyo sa Kristo nga nani mo. Greater is He that is in me than who is in the world. So mo na siya nga, mo ni ang background ningon si Paul dinhi nga, ay na mo kahadlok sa hostile spiritual forces because you have power in Christ. So si Pablo, nag-assure gayud nga ang gahom sa Dios may supreme over all their enemies. Ang Ginoo mas gababaw gyud sa kaaway. Mo na nga, di ta mahadlok, angay mahadlok sa mga superior power. Di nakakinahanglan nga magbaglis-baglis pa kag oil para maangko na nimo. Kahadlok kag superior power. Kaya ang gahom sa pagabanhaw ni Kristo, nanani mo. Mo nang di na sa kamahadlok. Kung na nakamahadlok, nanang gahom mo nang di na ka mabalaka. Yes, mabalaka matagamay, pero di siya mo kontrol mo. Mo nang, kung nanay mong gahom, mo nang di na ka mahadlok sa temptasyon. Di na ka mahadlok sa duha-duha doubt ni mo, or even demonic warfare. Kung naigidemonyohan diha, harunga, hagdag sumbagay. Di ba? You need to pray. Do not try to kuan lang. Ang point lang ni Paul is, all we need to is we know the kuan yun nga, we have all the battle, we have all the spiritual resources to battle against demonic forces. That is why, sa diyang makristiyan ka, you are at war. You are at the battlefield. Okay, we need to understand, maka-engage kitag battle sa enemies because we have power in Christ. Amen? Iba mo ang yawa, maglagot ya. Maglagot ka na kasimbahan, manang dukaon ka, tuhipon imong dunggan, imong kuan, imong mata. Maglagot ang yawa, maglagot sa imong pagtuo, manang lutuson ka, gamiton mong pamilya, nga lutuson ka, gamiton mong kauban, lutuson ka, maglagot. Kaya nga makontrol sa yawa, kaya wa mas relasyon sa Ginoo. They hate you. Og tungod kay ang yawa, kung Kristohanon ka, maglagot sila sa imong kaminyoon. Awayon mo. Kanang maglagot sila sa imong missions. Kaya nga naman, ang yawa gusto gyud i-destroy ang imuhang pagtuo diya sa Ginoo. Mo nang dapat musandig lamang tayo ni Kristo magampo ta pinaagi sa iyang gahom. Nga nanang kung tagaan ta pagpanabot gayud sa tuong gahom. So, to illustrate this God's mighty power, we need to understand, ang gahom sa Ginoo sa Old Testament, creation, ang Red Sea na tunga, daghan pang mga gahom gyud o wa gyud lain mas nindot pa gyud ang pagabanhaw ni Kristo. Grabe na nga power. Kaya nga naman, as a Christians, nanay gahom nimo. Kay Paul says, Romans 8:11, the Spirit of Him who raised Him, Jesus, from the dead, lives in you. Ang Espiritu nga nagbanhaw ni Kristo, nagpuyo inside nimo. So, kinsa pa may mas kusgan na. So, si Paul, wa nagampo nga matagaan mo gahom, kundi si Paul, nagampo yun nga matabangan ta, nga tagaan tag spiritual nga mata, nga makakita gayod, nga nanatay gahom nga nagpuyo dinhi ka nato. Mo na nga, wa gyud mas mulabaw pa sa gahom inside of us. Amen? So, kaning gahom, imuha ni, para mo witness ka, para kang Kristo. Kaninga gahom, imuha ni, para mo overcome ka sa sala. Kaninga gahom, imuha ni, para mo pursue ka in holiness. Kaninga gahom, imuha ni, para mo batok ka sa paglinlang sa yawa, o kaning gahom, imuha ni, para naa kay mission to make disciples. You are empowered by God. Ang atuwa lang yun, atong obedience. A lot of us, we take it lightly, the salvation, kay because, wa gyud ta kasabot, unsa gyud ka sakit gayud ang naginahiguman ni Kristo. We take it lightly, Lord, ang mga tao lang, ang paso-paso nga wa kaila, labaw nang ikaw mingog ang Christians, unyan, wa gyud ka kasabot sa Ebanghelyo, ang imong response wa gyud, lawsi ra gyapon, ungrateful lang gyapon, ug di gyapon ka kasabot kung unsay mong nadawat nga eternal life. Muna, ang question is, are you in Christ? Kay basid, nailad ba ta sa itong kaugalingon, we think we are Christians,
and yet wala pa di si Kristo nato. We think nga wag we desire diha. Muna mo examine kita sa atong self. Di ba? So man nga we need to understand. Kay basig ang gahom nga na nato, ang unbelief gyapon. Ang gahom nato, ang sala lang gyapon. If you are in Christ, it means gamhanan jud ka nga mudi sa sala. Gamhanan jud ka nga mupay ni Kristo. If you are in Christ. Kung wala ka ni Kristo, di lang ka na may gamanan, kundi ang luoy kastanan, may impierno ka hangtod sa kahangturan. Kay wa gyud lay makaluwas nimo si Kristo ra gyud. Muna nga ang paglaom sa imong pagkatinuwag is na-grounded gayud sa saad sa Ginoo nga si Kristo ra gyud naka-accomplishar. Muna nga atong blessing sa atong salvation is ang atong pagkatinawag, effectual calling. So ikaduha is what is our inheritance as a believer is remember, give value ka sa Ginoo. Man as believers, dapat imo sadtang i-value ang Ginoo. Kay pinaagi sa kamatayon ni Kristo kapasayloan sa itong mga sala, mo nang grabe yun ang gihimo kag bahandi sa Dios. O lastly, katulo, si Paul ni focus yun sa features sa God's power. Nga, remember, sa imong kaluwasan, nadyo kay abilidad, nga secure na yun mong kaluwasan. Wa na'y makausab sa imong kaluwasan. Even the gates of hell di na gyud na mausab imong kaluwasan. No one can separate you from the love of Christ because of God's power that's in you. That is why imong kaluwasan mao na ang kamatuoran gayud. So close ko ani nga quote kang John MacArthur. Ingon siya, ako lang si Buanuhon. Pabditso na. Hangtod ko nung atong masabtan kung kinsa ta tinudanay diyan ni Kristo. Di gyud ta kapuyo, imposible jud kay tanan nga makaubay ta sa makaubay ta sa pagpuyo diha ni Kristo. Sa diha lamang kuno masayod ta kung kinsa ta kung diha ta lamang ta makapuyo sa pamaagi ni Kristo. O sa diyang atog yung masabtan atong kinabuhi nga naka-anchored gayud sa eternity, nabag maurag yun nga natay saktong perspective nga motivation nga magpuyo aning panahon na alang sa Ginoo. Sa diyang atong masabtan ang atong heavenly citizenship, diya lamang ta makapuyo nga obedient, productive, ang godly citizens on earth. Yes, it is too wonderful and magnificent to describe these things. But we need to understand, nanglan gyud ta og ato ang kaugalingon, illumination sa balang spirito para isip magtutuo, makasabot gyud ta kung unsa kayud ka marvelous ang panalangin sa atong kaluwasan nga atong nadawat isip magtutuo. Remember, there is nothing more to seek, nothing more to be given or receive. We have it all now. And we will have it throughout eternity. End of quote. Sa to pas, believers, walay nagkuwang nimo. Kung nagkuwang mga na, wa kakasabot, unsa imong nadawat diya ni Kristo. Mao na ang gingon din ni Pablo. So, ang ato ang buhaton is mo, ampo gyuta o mangayo gyutag pagpanabot sa atong buhi nga paglaom, sa atong pagatinawag, sa ato ang bahandi, nga gihimot ang bahandi sa Ginoo, o ikatulo, pinaagi sa gahom nga atong nadawat diha kang Kristo. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. Father, we thank you, Lord. Lord, nasayod ka sa matag kasing-kasing nga naa dinhi, Lord. Kita ka, Lord. Amahan, nagampo ko sa mga wala pa nakabato ng relasyon kanimo, Lord. Lord, kapal lang kasing-kasing. O maghinulsol sila, O God. Himoa, Lord, nga di sila kaluwas ng kaugalingon, makasasala sila. Makita unta sila, Lord, nga si Kristo lamang makaluwas. O I pray, Father, nga imo mukunsad ang balang spirito silang kasing-kasing, Aman. O sa kadto nga niingon na nga, Lord, nga believer na sila, Lord, and yet, Lord, wag gyud sila desire kanimo. They think, O God, because they come here, the church,
Maybe, Lord, they do that things, Lord, pero wa gyud sila commitment, even to follow you, Lord, to obey you, God. Father, I pray, Father, far be it, O God, Lord, reveal yourself to them. Lord, grasyahi sila, Lord. Kung ikaw man ni, i-admit ni, surrender your life to God, and receive Christ, Lord, and Savior in your life. But to those people, Lord, nga kami mga magtutuamahan, Lord, tabangi mi, Lord. Amo tani ampo kanunay nga tagaan mig pagpanabot kino, God. Kay Lord, hayag kay mong paglao mo, God. Sigurado kay among Lord ang eternal life, Lord. Ug madaugon gyud mi kanunay, O God, sa kinabuhi dinis kalibutan, because the power of God is in us, Ginoo, Lord. Musaman, salamat, Ginoo. Imo, Lord, nga whatever, Lord, that we receive, O God, Lord, kaningang pulong, God, mahimaya ka, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat.
sing it